Isang nasawi at mahigit 3,000 pamilyang naapektuhan sa malaking sunog na tumupok kaninang madaling araw sa Barangay 155 sa Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang pumutok na kwitis. May report si Bam Alegre. Kilala ang Tondo sa masaya nilang pagdiriwang tuwing Pasko at Bagong Taon. Kahapon sa Barangay 155, punong-puno ng sigla ang kanilang selebrasyon. Kuwela ang kanilang style na idinaan nila sa mga beking yayadap. Donald Duck ka ba? Bakit nga? Kasi bibi na kita. At mga maton na lola ni Dora. Sa pagpapalit ng taon kaninang madaling araw, wala pa ring palya, bigaya. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Mabilis na sumiklab ang sunog sa barangay sa Dagupan Street. At kahit pa umuulan, wala nakapigil sa pagkalat ng apoy sa magkakadikit na mga bahay. Alas 3 na ng madaling araw at kasalukuyan nasa 5th alarm. Itong sunog na nangyayari sa ating likuran. Yung mga residente rito hindi man kamayaw, hindi alam yung gagawin. Yung iba nagpanik, yung iba naman nakainom at yung iba natutulog na at nabulabog sa kanilang pagkakahimbing. Alas 4 ng umaga, umakyat na sa general alarm ang sunog, ang pinakamataas na alarma. Pahirapan ng mga fire truck na makapasok sa masisikip na eskinita at naubusan pa ng tubig ang frontline. Kanya-kanya ring hakot ng gamit ng mga residente na sila namang bumara rin sa daan. Bahagya pang nagkatensyon sa pagitan ng mga residente at bumbero. Ang sanang mapayapang New Year duty ng mga bumbero naging tensyonado. Ang volunteer firefighter na si Dennis Peñaflor na iniwan ng pamilya sa medianoche para mag-duty, nagtamo pa ng first-degree burn. Malapit na yung apoy. Yun nga, dito sa akin ang init lahat. Taon-taon po yan. Dinaan sa headquarters na kami nagbabagong taon. Alas 6 na ng umaga nang ideklarang under control ng sunog bagamat marami pa ring baga ang natira. Ang sanhi ng kamalasang inabot ng mga masayahing taga-Tondo ang taon-taon na lang nasalarin sa mga aksidente, paputok. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, sumabog sa loob ng isang bahay ang sinindihang kwitis. At nahirapan yung mga firefighters natin na makapasok. Kasi nga nasasabayan na rin nung mga naghahakot ng mga residents. Higit 3,000 mga pamilya ang nasunugan. At may isang pamilyang sisimula ng 2016 nang nagluluksa. Bigla na lang tumambad sa nasunog na komunidad ang labi ng isang nagngangalang Danilo Francisco. Tumulong daw si Danilo sa pag-apula ng sunog kahit pa may sakit siya sa baga. Pero natrap daw siya sa banyo kung saan natagpuan ang kanyang sunog ng katawan. Pinilit niya pong makatulong kahit na may sakit, kaya lang talagang hindi niya po kayang lumabas. Natrap na po siya dyan. Oo. Para sa mga nasunugan, ito na raw ang pinakamasaklap na bagong taon. Wala ka ho munang lilipatan. Yan muna kami sa bangko. Dalawa kami ng apo ko. Para rin daw bangungot sa tuwing maaalala ng biktimang si Myra ang kaguluhan sa kanilang komunidad nang sumiklab ang sunog. Siksikan, unahan at takot na kung baka mapano na ang mga mahal sa buhay. Buti nga po naisalba namin mga anak ko. Kasi ang porter nito po talaga yung mga bata. Kahit masunog na yung mga wala na kami pakinang. Ang 2016 para sa kanila, sisimula sa basketball court o di kaya sa gilid ng kalsada. Nakausap pa ng GMA News kanina ang isa sa mga nasunugan na si Michael Fortuno, isa sa mga naglola ni Dora kagabi sa selebrasyon ng Barangay 155. Kung premyo ang hangad nila kagabi sa kanilang party, ngayon, masisilungan. Yan talaga, di tanggapin na lang namin po. Kahit mga tent lang po sana. Sa mga Tulugan, no? Tulugan, yun lang po. Isang masaklap na paalala na sa buhay, hindi mo masasabi kung kailan darating ang trahedya. Bam Alegre, GMA News.